Yo, so what is up sa inyo mga katribo? Good morning. So for today's video mga katribo ay may pupuntahan tayo. At habang tayo papunta dun sa ating pupuntahan mga katribo, sabay na rin nating i-review itong ating, ingay mo, caliper RCB yan man, RCB S series. Yan o, harap likod yan man. So bibigyan ko yun ng full description, full comparison, at the same time, pricing. Ano ba yung pakiramdam ko sa kanya? Yan yung mga pag-uusapan natin. So let's start mga katribo. Go. So wala pa tayong gas, papagas muna tayo. Somewhere doon na lang. Guide me Lord. Let's go. Sinisipon pa ang tao man. Alright, so I hope naririnig niyo ako. So yung time na nire-review natin ito mga katribo, may higit 1 month na tayong ginagamit tong calipers natin. Siguro nasa 2 months na rin. So sapat na yung mga knowledge natin bago natin i-review tong ating caliper, di ba? So mayroon na tayong konting knowledge, kumbaga. So mahirap naman yung magsasabi ka ng isang bagay. Mahirap naman na magsasabi ka ng mga bagay-bagay sa isang bagay na hindi mo na pa naman actually na-experience, di ba? So kumbaga dapat ma-experience mo muna isang bagay bago ka may masabi. Hindi yung kudakan ng kuda. Wala ka pa namang experience tungkol dun sa bagay na yan. Okay. Alright. So saan nga ba natin nabili itong ating caliper na RCB S1 caliper? Shopee yan mga katribo. Nabili natin si Shopee. So, medyo maalog dito Stopping power, 2 pot siya, malakas syempre. Wala naman tayo nahabol ngayon. We're just chilling, we're just cruising. Hindi naman natin kailangan maghabol ngayon. So bukas daw magkakaroon ng rollback. Napakagandang good news naman nun mga katribo. Yeah boy. Oh. Easy 120. Walang yoko. Ba talaga pag nakataon na ang motor man, daming tao na. Alright, first stop na pag-uusapan natin sa ating RCB S1 caliper mga katribo is yung kanyang pricing. So currently sa Shopee mga katribo, the price is 3,723 pesos. Ang pricing na ito mga katribo ay nakadepende po sa shop. So sa isang piece, isang peraso po, either pang front or rear, ang pricing po is 3,723. Pero may mga nakikita ako kasing mga shop sa Shopee mga katribo na kung saan ang pricing nito is naglalaro lamang sa 2,100, mga ganyan, 2,200 ang isang peraso mga katribo. Kung set mo siya bibilihin, nasa around 4,300 siya. Kapag ganitong pricing naman, nasa around 7,500 pag itong pricing na ito mga katribo Gaya nga nang nabanggit ko, nakadepende po ito sa shop. Right? At the same time, kapag titingin naman kayo sa Facebook Marketplace, yung mga gamit na yung mga second hand, naglalaro lamang ito sa mga 1,000. Ang range niya is 1,000 to 1,500. Yan ang pricing ng RCB S1 caliper. So makikita natin mamaya yung comparison between the E-series na caliper din mga katribo. Okay? Yan. So let's have the full specs mga katribo. RCB E-series open referred as S1, okay? Or E-series, okay? Brake caliper. Let's pull specs. What? Bro, what are you talking about, man? So the full specification of this caliper mga katribo, it has 2-pot caliper, okay? Or 2-piston monoblock casting designed for improved stopping power and durability for underbones and scooter. So kung usapan na pang matagalan, okay? At may sapat na heat dissipation, so dito kayo sa S1 caliper. So yung pot niya mga katribo or yung piston niya mga katribo ay 25mm. So ganun kalaki. So mahalaga na malaki ang piston mga katribo para sa ating mga brake calipers. Bakit? The more na malaki yung piston mga katribo, the more naman yung mas malakas yung kanyang stopping power. So ang RCB S1 calipers ay gawa po sa hard alloy calipers, come with a brake pad. So kapag bumili kayo ng brand new na S1 caliper, mayroon na rin siyang kasama na RCB na brake pads. Ayan. As internal dust seal. Sa mga karakteristik din po ng S1 caliper, mayroon siyang internal dust seal.
and a built-in steel bracket for easy installation. Okay? Kapag bumili kayo ng S1 caliper mga katribo, mayroon na rin siyang kasama bracket. So sa pagbili sa Shopee mga katribo, ito na timingan ko lang to mga katribo, gaya ng nabanggit ko dun sa pag-install natin dito. So na timingan ko lang, magandang pricing, tapos nasa iisang shop siya. Okay? At andun yung kulay na gusto ko. So yun yung mga nagiging difficulty sa pagbili ng S1 caliper mga katribo. Yun nga, yung availability, yung color, at yung pricing. So yan yung tatlo na dapat nung titignan kapag bibili kayo ng mga caliper, especially sa Shopee. At syempre, double ang pag-iingat dahil marami mga scammers ngayon. Pagas lang muna ako dito mga katribo, then explain ko mamaya yung mga nabanggit ko a while ago. Let's go. Alright mga katribo, gaya nga na nabanggit ko kanina, sobrang hirap bumili ng RCB S1 caliper sa Shopee. Bakit? Bakit ko nasabi? So mayroon tayong 3 factor. Yung availability, yung pricing, tapos yung color. Okay? Una, dun sa availability, mayroong mga shop na nag-o-offer ng front caliper lang, wala ang rear caliper. Meaning to say, kapag binibili ka sa isang shop, yung front na mabibili mo, yung pangharapan lang. Tapos yung panglikuran is wala. So yung mga pagbili ko ng mga katribo is na-timingan ko na nasa iisang shop lang, andun yung front, andun yung rear, at the same time, andun yung kulay na gusto ko. So hindi muna ako bumili, inantay ko muna na maging available yung kulay na gusto ko at yung availability na dalawang caliper. Then nung available na siya mga katribo, saka ko naman check out. Yun kasi yung mga nagiging dahilan kung bakit ang hirap bumili mga katribo. Kasi nga po, gaya na nabanggit ko, mayroong mga shop na saan ang ina-offer lang ay pangharap, panglikod, hindi parehas na meron. At the same time, kung meron man, magkaibang motor naman ang bracket. So diba, pa naman pwedeng i-convert, or pwede rin mag-convert ka ng bracket, pero mahirap, hindi siya naka-specify dun sa motor na pagkakabitan mo, diba? So yun yung nagiging issue. At the same time, yung pricing, meron kasi yung iba 1,500, meron yung iba 2,000, meron yung iba naman 2,100. So magkakaiba. So syempre, Pilipino tayo, alam naman natin, pag Pilipino, doon tayo sa pinakamura. At the same time, yung quality, hindi siya madedegrade sa quality. So ganun ang nagiging sistema. Ganun yung naging problema ko nung time na bumili ako. So comment nyo nga dyan mga katribo, naranasan nyo rin ba yon sa pagbili ng calipers ninyo mga katribo? Naranasan nyo rin ba yung naranasan ko? So paki-comment nga dyan mga katribo sa ating comment down section. Let's go. Okay, sa mga katribo, kung dumako naman tayo sa key features and full specification ng S-Series. Okay, pistons, 25mm double piston. So, 2-pot siya mga katribo. Construction, saan siya gawa? Monoblock casting. Monoblock casting siya mga katribo. Single piece for increased rigidity. Matibay siya mga katribo. Solid yung pagkakagawa sa kanya. Material, hard alloy. Okay? Component, indicates brake pads and so it indicates brake pad. Okay? Pricing, it's around 1,900 to 2,100. Gaya ng nabanggit natin, pinakita ko kanina, diba? And then, ano yung mga compatible na mga motor sa kanya? So ito yung mga may available na bracket when it comes to RCB S-Series. So meron tayong NMAX, syempre, motor natin. We have Aerox, Sniper 150 and 155. So pwede siya doon. Sniper MX 135, MIUI 125, 115, Sniper Classic. Pagdating naman sa Honda, Click 125, 150 pwede. Wave 110, 125 pwede. And RS 150. Pag sa Suzuki naman mga katribo, meron tayong Rider 150 Carb and Rider 150 Fi. So meron US na type ng caliper. We have the S7 or S27 series. Yan naman is 27mm piston. Ayan. So maraming mga motor ang compatible sa ganitong klase ng calipers mga katribo. So ingat kayo sa pagbili, baka maiba or iba yung variety na mabibili ninyo. Ingat-ingat lang mga katribo. Kasi pagka nagkamali ka ng pagpili ng variety ng S1 caliper mo mga katribo, ay hindi siya magpipit doon sa yung motor, diba? Mahirap naman yun, magko-customize ka ng bracket mo. Sino ba naman may gusto mangyari yun, diba? Wala naman, diba? We are trying to mga katribo, be specific as we can. Siyempre hindi naman tayo expert sa pagre-review mga katribo. So kung ano lang yung kaya nating gawin na pagre-review, yun lang yung gagawin natin. Oh, nag-blink ng aking motorcycle. Pagas na tayo somewhere dyan. So we are in Swal mga katribo. Mamaya papakita ko sa inyo yung stopping power nung RCB mga katribo kapag medyo wala ng mga sasakyan, ganyan. So sa highway pa tayo. Let's go. Ay, nababad trip ako mga katribo. Makahanap ko ng murang gas station. Ayan tuloy, napamahal ako. Aray ko! Yung ibang gas station, 93, 94. Siyempre, nagbe-blink na yung motor ko. Ngayon,
Di na ako makahanap ng iba kundi Petron. Alam naman natin sa Petron, pagka mahal-mahal ng gasolina, 103, 105. Shotek, mas napamahal tuloy ako. Aray ko. Aray ko. Wow, ganyan talaga. Mamaya hanap na lang tayo ng murang gas station. 200 lang naman yung ginas ko. Yung 200 na yun mga katribo, wala pang 2 litro yun ha. Grabe, sobrang mahal ng gasolina. Nagmamahal ng gasolina. Nagmamahal ng gasolina. Nagmamahal ng gasolina. Nagmamahal ng gasolina. What? Kumanta no? Batuloy, kupad. Going back to our topic mga katribe, compare naman natin siya sa E-Series. Ayan no, E-Series. So kung titignan nyo yung itsura nilang dalawa mga katribo, magkaiba sila, di ba? Yung S-Series kasi mga katribo, mayroon siyang cooling fin. Ayan o, 3. While dito sa E-Series naman, 2 lang yata. O yan, basta ganyan ang itsura niya. Pakita ko na lang dyan. Alright, compare it to the S-Series. The E-Series is more budget friendly. Ito ang alternative sa S-Series. Kumbaga kung tight ang budget mo sa S-Series, mag E-Series ka. So mostly common ang S-Series for race, while the E-Series naman most commonly used for road use, pang daily. So while both share the same core 2 piston, so ang S-Series at E-Series mga katribo, pares po silang 2-pot or 2 piston, and pares po silang monoblock or piston monoblock design. They differ primarily in finish and hose placement. So ang pagkakaiba nila mga katribo, yung kanilang finish ay yung pintura, yung gaspang, at the same time yung placement ng kanilang brake hose. Ayan o, 95-94. Tignan natin sa linggayin mga katribo kung mayroong mga 92. Pag may 92 doon ako magpapagas. Yan. So yun yung pagkakaiba mga katribo. Lagi nyo tatandaan, magkaiba po ang brake hose placement ng S-Series sa E-Series. Okay? So ang S-Series mga katribo, nahati po siya sa dalawang variation. Ang S1 at ang S2. While the E-Series, yun lamang po siya. Ang S-Series mga katribo is anodized. Ano ibig sabihin ng anodized? Pag anodized ang brake caliper, mayroon siyang better heat dissipation and looks. Okay, mas maganda yung kanyang cooling system, at the same time yung design niya. Okay? While the S-Series naman or E-Series is a powder coated. Okay? Standard lang yung kanyang paint finish. Hindi siya, wala siyang mga glittery effect. Yung kasing S-Series natin mga katribo, mayroon siyang glittery effect. Piston, pares po silang double piston, 2-pot. Pero sa S-Series mga katribo, mayroon siyang 25mm double piston. Some S-Series variant use 26 or 27mm. Hindi ko lang alam kung anong saktong millimeter yung nakalagay sa calipers natin mga katribo. While doon sa E-Series mga katribo, standard po siya na 25mm, 2-pot din po. Hindi natin nakuha yung hose entry. Sa hose entry po mga katribo ng S-Series, side entry siya, banjo bolt. Pag doon naman sa E-Series mga katribo, top centered for cleaner look. Kapag gusto mo ng mas malinis na look, doon ka sa E-Series. Sa performance naman mga katribo, ang S-Series mga katribo ay high tolerance, superior heat dissipation. Ayan. So mas maganda siya sa pangmatagalan na biyahe. Syempre habang tumatagal yung paggamit natin sa brake mga katribo, umiinit siya. Kapag uminit ang brake mga katribo, para na lang siyang lumulutang sa disc brake. Hindi na siya kumakapit. Yun na yung tinatawag nilang lumulusot yung preno. On the other hand naman, the E-Series, okay, reliable for standard heavy-duty road use. Baga, pang matagalan, kahit preno ka ng preno, kahit na bumaliktad ka na, Aray ko. diba? Mas maganda or pares silang maganda. Why choose one over the other? Bakit mo pipiliin yung isa compare doon sa isa? Choose S-Series. Piliin mo ang S-Series mga katribo if you want a more premium looking, premium design ang S-Series mga katribo. Durable finish that won't fade easily from heat as you prepare the anodized look. So kung gusto mo ng pangmatagalan yung iyong itsura at hindi mabilis mag-fade dahil sa init, doon ka sa S-Series. Gaya nga na nabanggit natin mga katribo, anodized yung kanyang pinta. Hindi siya katulad ng E-Series na standard lang, parang pinatong lang. Syempre may design ang S-Series. Next, choose E-Series naman kung gusto mo ng cleaner look dahil nasa taas yung lagayan ng kanyang brake hose. Okay, aesthetic with the brake hose mounted on the top rather than on the side. Ang placement kasi ng
S-Series mga katribo ay nasa side, kung mapapansin ninyo. It is officially rated road use ang E-Series mga katribo and provide a significant 2-path upgraded over the most single path stock. So kung i-compare mo ang stock sa RCB na 2-path caliper, more robust, ay mas maganda, most reliable ang 2-path caliper, mas maganda ang kanyang stopping power compared sa stock. Malay mga katribo, ang stock kasi 1-path lang, diba? Compatible brake pads, the E-Series, okay, typically use Honda Wave 125 style brake pads which are widely available and affordable. Yun yung comparison natin mga katribo, ha. Now, punta tayo sa real world scenario. Kumbaga, pupunta na tayo sa totoong buhay. Wala na tayo sa specs na ganyan. Punta naman tayo sa totoong buhay ng totoong paggamit. Currently, mayroon tayong S-Series. So, yan yung itetest natin ngayon sa kanyang limit. So, tumatakbo na tayo. Almost half an hour na. Kalating oras na tayong tumatakbo. So, medyo malayo-layo na yung ating natakbo. Tingnan natin yung kanyang stopping power. Okay? Ayan o. Nakikita nyo ba na medyo nagkakaroon ng paglundo yung ating harapan dahil nga pinepress natin yung pangharapan na preno. Ayan o. Oh, di ba? Kita nyo ba yan? Malakas siya, mga katribo. Di ba? Lumulundo siya. Sa likod naman. Okay, maganda rin. Mabilis ding nakakapagpreno. So mamaya mga katribo, kapag medyo walang sasakyan, tingnan natin yung lakas niyang dalawa, yung preno natin. Pero hindi kasi natin to na-bleed ng maayos. So tayo lang nag-bleed na ito mga katribo. Tapos ang gamit pa natin is .3. Ang recommended kasi is .4. Pero sabi naman ng iba mga katribo, may mga nababasa kasi ako na pag nagpalit ka ng 2-path caliper, yung stock na reservoir, hindi na siya uubra sa 2-path caliper. Kasi nga 2 piston na siya, nagre-require na siya ng mas maraming brake fluid. Eh ang stock na reservoir mga katribo, brake fluid reservoir, is ang kaya niya lang supplyan is only 1 piston. Wala pa tayong plano sa ngayon. Ang in-upgrade lang muna natin is itong ating lever. Kung makikita nyo, meron na tayong adjustable na lever, diba? Adjustable lever, syempre RCB yan mga katribo. Yan yung regalo sa atin ni Commander. Shoutout po. Dami ko sinasabi, no? Syempre ganun talaga pag nagre-review ka. Checkpoint na naman. So dito tayo ngayon sa may Capitol, Pangasinan mga katribo. Dito nga sa may Lingayen. So kasalukuyan pag ginagawa itong Capitol Grounds. Mas ini-improve yata, mas pinapaganda. Tingnan natin. Ikot lang tayo dito. Ganda ng bahay na to, no? Tagal naman na ito, boy. Oh! Airplane! Wala na yung mga cottages dito. Tinanggal na nila. I love Pangasinan. Picture tayo dito. Si Pangasinan. Pero hindi naman lagi nakakapunta dito, no? Picture lang tayo. Pwede natang tamaan doon, no? Kita na lang.
Alright mga katribo, so I just wanna commend kapag may mga sudden stop itong RCB calipers natin, kagat siya. Kumakagat ka agad mga katribo. Well, may problema kasi tayo sa ABS ngayon kaya hindi natin mapagana yung ABS. Pero i-compare mo naman siya sa iba't ibang mga motor dyan mga katribo. Yung kapit ng tupat, harap at likod, tupat parehas, puro pat na yung kumakapit, talagang mapapahinto niya mga katribo. Ang ganda, ang lakas kita niya ba? Kung kunyari, ganyan, sudden stop na ganyan, mapapahintay niya kagad yung motor. No doubt. May pitch resort dito. Ayan diba? Lalakas ka agad. So hindi ka problema kung may biglang huminto dyan sa harapan mo, nakamote, na walang flasher, na walang taillight, kamote, certified kamote! Ha? Kamote! Aray ko! Ganyan. Makakahinto ka agad mga katribo. Ganyan na kagandang performance ng 1-pot or 2-pot. Dito ako nagpagas kanino. Ang mahal! Aray ko! 105, 153 Ang mahal mo. Aray ka. Aray ko! Aray ka. Aray ko! Checkpoint again. Checkpoint again. Checkpoint again. Bakit checkpoint na lang ng checkpoint? Ganda ng setup ng gym niya Camping talaga siya Doon na lang natin sa bypass. Subukan yung stopping power niya mga katripo. Great stopping power. Ha? Alright mga katribo, so dito na tayo sa may bypass ngayon. Pakita ko lang sa inyo yung brakes natin. Ayan minute ba? Hindi naman siya minute mga katribo. So halos 3 hours na tayo bumabiyahe pero okay pa rin siya. So ito yung front. Kaya nabanggit natin kanina mga katribo, ang S-Series andito sa side yung kanyang brake house entry. While sa E-Series naman dito sa taas. Dito tayo sa likod. This is the rear caliper mga katribo. So hindi ko pa siya na-bleed ng maayos. Test natin yung kanyang stopping power mga katribo. So iba't ibang speed ang itetest natin Okay, so 50, then front muna itetest natin. Running 50 kilometers per hour. Kung gaano niya kabilis, mapapahinto. Okay? Harap. Di ko alam kung ilang minutes yun, ilang seconds. So sa likod naman tayo mga katribo. So, lagi nyo tatandaan mga katribo, kapag automatic dito sa right ay harapan, sa left naman yun yung sa likuran. Okay, test tayo. Likuran naman 50 kilometers. Ayan, so medyo matagal Ganun ang tendency talaga kapag sa likod ang pinisil mo. Unlike sa harapan na mas mabilis yung kanyang response. Okay, subukan naman natin ng parehas. 50 kilometers ulit. Diba? So kung mapapansin nyo mga katribo na medyo nag-i-skid na siya. Okay, subukan natin ulit 50 kilometers. Tapos mabilis yan. Ulit. Ayan, medyo nag-i-skid tayo doon. Pero kumapit pa rin, diba? So ayan, doon na tayo magtapos-tapos mga katribo. So, kung ikukumpara natin mga katribo, yung sa harap at sa likurang preno, mas mabilis na humihinto yung sa harapan kaysa sa likuran. So, ganun din ba sa inyo mga katribo? So, nag-skid tayo, which is because hindi ko magana yung ABS natin. So, matagal-tagal na rin nung umilaw yan, hindi pa natin napapaayos. Alright mga katribo, so hanggang dito na lang muna siguro yung ating vlog. I hope nagustuhan nyo itong ating full review doon sa ating caliper na RCB S1. So tuned in lang kayo dito sa channel natin mga katribo dahil medyo marami pa tayong i-review. Ayan yung gulong natin, Eurogrip, yung suspension natin, ayan. At yung CVT natin, nire-review din natin. Hindi pa natin nagawa ng full review yan. So ayan, kung nagustuhan nyo itong video na to, please leave a like and comment kung taga saan ka, kung kailan mo ito napanood, anong oras, para naman alam ko kung hanggang saan nakakarating yung ating vlog mga katribo. Kita-kits tayo sa susunod na vlog mga katribo. Right, safe sa lahat. Ciao!